Kung hahanap ka ng NBA player na gustong kainisan, andito si Dillon Brooks para sa'yo. Trash talking meron yan. Dirty plays, sagot ka na rin niya dyan. At siya ngayon ang pinaka-kinaiinisang NBA player sa buong mundo. Yung tipong kapag natalo ay pagdidiwang mo. Kahit nga mismo sa FIBA ay gumawa siya ng ingay nang gawin niya ito. Pero hindi lahat ng atensyon na nakukuha ni Brooks ay galing sa inis at galit. Dahil marami-rami rin ang nagsasabing siya ang pinakamahusay na perimeter defender sa NBA ngayon. Kaya ang tanong, puro yabang nga lang ba itong si Dillon Brooks? Magandang araw sa inyo, this is Chad TV. Tara't pag-usapan natin ang bagong kontrabida ng NBA. Sa maikling exposure ni Brooks sa FIBA kamakailan lang, pinaramdam ng mga Pinoy fans ang pagkamuhi sa kanya. Partikular na nang makaharap ng Canada ang crowd favorite na si Luka Doncic. Naipanalo ni Brooks ang larong iyon at syempre, may pinabaon siyang pangaantya sa Slovenia. Kaya naman nang matalo sila sa Serbia sa semifinals match nila, parang nakapanalo ng ginto ang Pilipinas sa pagdiriwang sa pagkakalaglag ni Brooks. Kaya isa itong patunay na kahit na sinong fan o kahit na anong lahi pa, talagang nagbubuklod para lang kamuhian siya. Tulad ng galit na naramdaman ni Klay Thompson sa kanya. Sino ba naman ang makakalimot sa larong ito kung saan natalo ang Golden State sa Memphis 119-133. It was March 19 at si Brooks ang dahilan kung bakit nalimitahan to 16 points ang best shooter of all time na si Steph. And we all know gaano kalikot, ka-shifty at kagaling gumawa ng puntos si Curry. Pero nagawa pa rin itong pigilan ni Dillon. Hindi lang sa depensa using his lateral quickness at good hands, kundi buong gabi rin niyang ininis si Steph sa pangta-trash talk. Sa larong ito pinakita ni Brooks kung bakit siya ang pinakamahirap na makatapat bilang gwardya. Kung hindi ka mabugbog dahil sa physicality niya, puputaktihin ka naman ng pang-aasar at iinisin ka gamit ang kanyang antics. Parang lamok o langaw na nakatutok sa tenga mo. Pero sa larong ito, wala namang ginawang illegal o masama si Brooks sa mga nakaharap niya. Typical na trash talking at saywar lang para tulungan ng Grizzlies na mabutasan ng Warriors. Meron naman talagang players kahit sa PBA na ganyan ang role sa team, kaya katanggap-tanggap pa. Pero itong sunod na issue patungkol sa kanya, hindi na dapat pamarisan at sumobra na. Bago ang enkwentro ni Brooks sa Warriors na nabanggit natin kanina, naglaro ang Memphis kontra Miami. At sa pangalawang quarter, matapos tangkaing isave ang possession, dumiretso si Dillon sa cameraman sa sideline. Pero ang problema lang, tinulak pa ni Brooks ang cameraman kaya bumagsak ito at nagtamo ng isang shoulder injury. Napatawa naman ng $35,000 na fine ng Memphis wingman, pero ang reaksyon niya, wala. Wala man lang pagsisisi o paghingi ng tawad. At hindi ito ang unang beses na nakaagrabyado si Brooks sa loob ng court. May 2022 nang magharap ang Memphis at Warriors sa second round ng postseason, natawagan ng flagrant foul penalty to si Dillon nang mabalian niya si Payton. This was no doubt another dirty play galing sa kanya. Kaya gumanti ang Warriors nang bawian naman ni Poole si Ja Morant, causing him to miss the remainder ng seryeng yon. At hindi natapos doon ang hidwaan sa pagitan ni Brooks at Golden State dahil sa tuwing maghaharap ang dalawang panig, paniguradong may komosyon at isyong nabubuo. Lalo na kapag nagsabay si Brooks at si Draymond Green na halata namang ayaw sa isa't isa on and off the court. Pati nga sa mga interviews nagpapasaring sa isa't isa. Ganon kalala ang hidwaan nila. Pero hindi natatapos sa Warriors ang villain arc ni Brooks dahil matapos lang ang 2 araw, inasar niya ang buong bench ng Mavericks sa harap mismo ng referee. Kaya ang ending, nabigay sa kanya ang 18th technical foul niya sa season na yon. At dahil sa rule ng NBA na nagsasabing after 16 technical fouls, ang mga sumunod na TF ay automatic suspension, hindi nakalaro si Dillon come next game. Pero kahit nawala na sa basketball court, nakahanap pa rin siya ng paraan para magpapansin ng pahagingan naman niya ang role player ng Dallas na si Theo Pinson, na tinawag niyang isang cheerleader. At hindi lang yan ang mga insidenteng kinasangkutan ni Brooks, yan lang ang mga pinaka-latest sa mahabang listahan. Balik tayo January 2023 sa laro ng Lakers at Memphis. Nakasagutan ni Dillon ng NFL legend na si Shannon Sharpe, na isang kilalang diehard LeBron fan. Si Sharpe ang naunang manginis kay Brooks, saying na hindi niya kayang bantayan si LBJ. At syempre hindi naman pinalampas ni Brooks yon hanggang lumobo at pumutok ang komosyon. Buong bench na nga ng Memphis handang sugurin ng fan. Ganon kalala ang naging escalation ng sitwasyon na iyon. At matapos lang ang ilang linggo, laman na naman ang headline si Brooks, this time against Donovan Mitchell. Matapos bumagsak after a foiled attempt, binira ng Memphis wingman si Mitchell sa kanyang pagkalalaki at kitang-kita naman natin na sinadya iyon ni Brooks. Kaya ang reaksyon ni Donovan, binato niya ang bola sa kanya bago niya sugurin at mag-escalate into a full-blown altercation. Parehong player ay na-eject dahil doon. Mitchell was fined $20,000 at nasuspende naman si Brooks ng isang game without pay. At matapos lang ulit ang ilang linggo, si Jokic naman ang nakasagutan nito. At nagkaroon din siya ng komosyon with LeBron, Harden at Anthony Edwards.
At para bang hindi kumpleto ang laro ni Brooks kung hindi siya makakapanakit o makapangiinis ng player sa katapat niyang team. Pero minsan, alam nyo, bumabalik sa kanya ang pang-asar niya lalo na kung maling NBA star ang mapipiko niya. Tulad ng tawagin niyang matanda si LeBron matapos makaisa ang Memphis sa Lakers sa serye nila last season. After kasi ng pahaging na iyon ni Brooks, tinambakan ng 40 ni LeBron at ng tropa ang Memphis para ilaglag sila sa postseason na iyon. Pero sabi ko nga, hindi man tayo agree sa lahat ng ginagawa ni Brooks, kahit papano ay entertainment pa rin ito para sa NBA. Kung wala kasi ang mga players kagaya niya, ay mababawasan ng drama sa loob at labas ng court. Bakit? Si Brooks ang kasalukuyang may hawak ng record sa pinakamaraming technical fouls, wala siyang social media, at inaangasan kahit na sinong makatapat. Siguro nga role player lang itong si Brooks, pero kung ma-maintain niya ang intensity na ito sa buong karera niya sa NBA, ay paniguradong mag-iiwan siya ng malaking marka sa liga. Tulad na lang kung paano natin naalala ang mga dating role players na sina Chris Bowen, Matt Barnes, Tony Allen, at kahit na si Lance Stephenson. At meron nga ring iilang all-stars na halos kapareho ng energy at antics na dala ni Brooks, tulad ni Dennis Rodman, Ron Artest, Rasheed Wallace, Ben Wallace, Gary Payton, and Kevin Garnett. Sila ang mga ilang halimbawa lang ng sa tingin kong inspirasyon ni Dillon Brooks sa estilo niya. At panigurado akong masaya ang mga ito na pinagpapatuloy pa rin ni Brooks ang brand of basketball na binitbit nila sa NBA.